Yo, what's up mga kamix? Panibagong araw, panibagong pag-asa, panibagong vlog na naman tayo. Alright, for today's video mga kamix ay ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano ikabit ang tugang na switch. So dalawa. Pag-uusapan natin ngayon kung paano pagkabit ng tugang na switch. Pero bago ang lahat mga kamix, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan kay Algin's Mix Vlog TV, right? Pakihit na lang po ang notification bell at bell all na rin mga kamix para update kayo sa mga bago nating updates. Alright? So, paano nga ba ang pagkabit ng ating tugang switch? So, bago natin isa-isahin yung proseso mga kamix. So, simpleng ano lang po, share ko lang sa inyo kung ginagamit nating breaker at saka ano yung gagamitin nating wire. So, yun. So, katulad itong ginagamit natin, 15 amperes mga kamix. So, ang ginagamit kong wire ay THC number 14. Kasi yung 15 amperes ay match talaga ng 14 amperes. Ito siya, kung gumagamit ka ng panel board, so 15 amperes yung ano mo, pang-ilaw mo. So, number 14 ang pang-ilaw mo. So, kung 20 amperes naman mga kamix, number 12 ka. Number 12, PHHN stranded. Yung ginagamit natin. Ganyan kasi yan. Sa panel board, pwede kang gumagamit ng entrance na 30. Pwede ka rin gumagamit ng entrance na 60. So, kung gumagamit ka ng 30 mga kamix, number 10 yung gagamitin mo. Number 10. Either stranded or solid. Pero sa panel board kasi, karamihan pumapasok na sa loob ng load ng bahay mo, yung mga linya mo, ay ano yan, THC stranded. At saka dalawa lang yan. Meron tayong number 14 at saka number 12. Number 14 natin ay yun yung katapat ng ating 15 amperes. At yung number 12 natin, yung sa outlet natin. So, yung ating number 30, ano na lang yun, optional na lang yun kung maglagay ka ng aircon mo doon sa bahay mo. Number 30 at saka number 10. So, yun. So, mga kamix, bago umpisahan ay dapat safety yung ating breaker. Right? Tugang switch. Paano nga ba ikabit? Alright. So, ganito yun mga kamix. Ganito yun. Dapat yung pagkabit natin sa ilaw ay naka-portrait siya. Pero depende yun sa inyo, sa inyong gusto kung paano ang pwesto na gusto mo. Right? So bago ang lahat mga kamix ay ipapakita ko sa inyo kung saan natin ilalagay yung ating wire. At anong gagawin natin una bago natin ikabit dito yung ating switch. So ngayon ay dapat ito silang dalawa mga kamix ay dugtong. So jajampiran natin sila. Mula rito, ito siya yung maghahatid ng supply dito sa isang switch. So dito natin ilalagay yung source galing dito sa ating kunwari panel board. Galing dito sa ating panel board. Dito natin ilalagay yung source. So itong kabila, ito yung papasok na sa mga ilaw. So pag on mo ng ganon, siya na yung magtapo ng kuryente doon sa mga ilaw natin. Saka laging tandaan mga kamix, walang dumadaan na negative dito sa loob ng switch. Walang dumadaan na negative. Alright, kasi marami kasi minsan na nagkakamali talaga. Pinapraktisan lang yung kuryente.
Tandaan mga kamiks, wag na wag po talagang pagpraktisan yung kuryente kasi nakakasunog minsan. Yan yung cause ng ating cause ng sunog. May short circuit, right? So dapat kumonsulta talaga sa nakakaalam kung may problema yung linya nyo. Alright, patuloy tayo. So dito natin ilalagay yung main. Galing dito sa panel board natin. Kunwari lang ha, panel board. So ito ngayon ay i-set up natin. Ano lang to siya? Single circuit breaker. Right, single circuit breaker. So meron na tayong linya dito mga kamiks. Wala rito sa ating main. Ito yung ilaw natin. Ito yung ilaw natin. Ito yung source ng ilaw. So ito yung source ng ilaw galing dito sa ating panel board. At saka ito yung ating ground. Line 1 at saka line 2. Yung line 2 natin ay yun yung ground. So ito na silang dalawa galing sa ating panel board. So i-ano natin, ibukod natin para hindi tayo malito. Hindi tayo malito kung saan natin ikinabit. So ito siya, ito na yung line 1, line 1 positive, papasok dito sa ating supply para sa atin ng switch at para na sa mga ilaw. So ito na siya, ito yung line 1. Ito siya yung line 2. So may tagging tayo sa line 1 natin. Naka-yellow yan siya. So dito mula sa ating panel board, nilagyan na natin ng black itong ating negative. Para identify natin na negative talaga siya. So ito, hindi na natin nilagyan. Automatic na negative to siya. So ito siya, tatlo. Ito yung tatanggap ng kuryente mula rito sa ating source. Ito silang dalawa. Ito siya yung tatanggap pababa dito sa ating switch. So ito na yun. Ito na yung sinasabi ko na dito natin ilalagay yung source. So pagkatapos natin ilagay dito sa ating source, itong dalawa sa baba. So itong isa hindi ko na nilagyan ng tagging mga kamig. So ibig sabihin ito yung switch number 1. Itong walang tagging. Ito nilagyan ko ng tape na itim. Ito yung switch number 2. So ito na siya mga kamiks. Switch number 1 saka switch number 2. Yan. Yan silang tatlo yung magkasama. Saka ito, dito sa ating ilaw na, mayroon na tayong nilagay na receptacle mga kamiks. So itong nilagyan natin ng yellow, ito yung positive. Positive, ito yung bibigyan ng source mula dito sa baba. So ito, negative to siya. Ito siya, yung switch number 2. So yung ating lagyan natin ng pasok natin yung linya para hindi tayo malito. Pasok natin ito para hindi tayo malilito. Right. So ganap na para madali lang ibalik. Tanggalin natin. Para madaling ibalik. So tanggal-tanggal lang kasi itong ating dito. Sample mga kamiks. Yan. Ganyan lang yan siya. Right. So, yan. Pasok na. So, ito yung linya mula sa ating valve number 2. Sa ating valve number 2. Ayun, makamali tayo. Dito pala yan siya. Dito pala yun siya. Makamali tayo ba? Yan. So, linya ng valve number 2. Ito yung valve number 2. Ilaw number 2. Right. Ilaw number 2 mga guys. Pasok. Sample lang ito kaya ganito lang to siya. Sa actual na pagwawiring, hindi na to siya ganito. Hindi na to siya ganito mga guys. Yan. Ito yung ating linya mula doon. So ito nakataging, ito yung positive.
Pero pwede naman siyang magkabaliktad. Pwede siyang baliktad. Pero, kung ibabaliktad mo kasi siya, yung disadvantage noon, sample ito, dapat itong gitna yung gawin mong positive. Itong gitna ng ating receptacle, ito siya. Kasi pag itong gilid yung ginawa mong positive, pag nagpalit ka ng bumbilya, makukuryente ka. So, dapat yung gitna yung gawin mong positive. Right. So, ito na mga kamix. Line 1 at saka line 2. Negative. So, right. So, pasensya na hindi pa natin na masyado na fix itong ating board. Kasi medyo busy pa tayo. Right. Pero darating din ang time na i-fix na natin mga kamix. So, ngayon mga kamix, yung pagkakabit na. Yung pagkakabit. So, dapat ganyan siya dito ha. Ganyan siya. So, una-unang gagawin natin mga kamix, hanapin natin yung source mula sa taas. So, umpisahan natin yung pagkabit. Dito muna tayo sa switch. Pero pwede rin naman dito tayo muna. Pero, depende na lang yun sa inyo kung saan nyo gusto. Dapat, nakaano talaga siya, sequence para hindi kayo malito. So, ito. Unahin natin yung source. So, dito natin sa likod. Dito. Dito sa likod siya. So, may tagging. Maluwag. Kasi tanggal kabit tayo. Tanggal kabit. So, kailangan lang natin na higpitan yung ano natin. Yung ating wire. Right. So, dito siya sa likod. Tanggal kabit kasi tayo mga kamix, kaya ganito siya. So, balatan natin ulit. Balatan natin siya ulit at baguhin natin. Right. Balatan siya ulit, balatan. So, yan na siya. Wala natin ng konti para hindi mataas. So, ito yung source mula sa taas. Yan. So, dito sa likod ha, dito sa likod mga kamix. Dito sa likod. Pagkatabi sila ng ating Gina jumper. Ayan. So, itong dalawa, hindi mo na natin ikabit. Dito muna tayo sa taas. Para hindi kayo malito kung saan natin ikabit. So, ito yung source mula sa ating live. Switch. So ito yung galing dito sa main ito. Ito siya. Tingnan niyo yung mga tagging na hinawakan ko mga kamix. Ayan. Right. So yan na yung mula dito sa labas. Papasok dito. Ito na siya. So ito line 1. So ito ay tap na rin natin itong ating mula dito sa labas para masundan talaga natin. So kabit natin. Right. So splice natin ng maayos para walang loss. Right. So ayan mga kamix, ito na yung ating line 1. Line 1 patungo dito sa ating switch. Line 1. So, source pa lang yan mga kamix. Sa source pa lang yan. So, sunod ay yung patapo na sa ating mga valve. Yung source supply na. So, yung walang tagging ay yung sa switch number 1. Ayan o. Switch number 1. Switch number 1. Ayan. Ayaw niya. So, magbala tayo ulit. Switch number 1. Right. So, putulan natin, putulan. So, dito siya sa una. Una mga kamix. Yan, una. So, ito na. Ito na siya mga kamix. Una.
Pangalawa, ito yung ating switch number 2. Switch number 2. So ayan na siya mga kamix. Switch number 1, switch number 2. Saka ito yung source. So ito silang dalawa, konektado na kasi naka-jumper na. So okay na yung linya natin, line 1, papunta dito sa ating switch. So isarado na lang natin mga kamix para hindi na tayo babalik. So sarado na natin. Sarado na natin para tuloy-tuloy na. Right. Right. So dito sa baba. Yes. So ito na yung switch natin. So dito na tayo. Sa ating line 1, line 1 pa yung ginakabit natin, line 1, dapat line 1 lahat para hindi kayo malito. Para masundan yung mga kamis. So balatan natin itong ating valve number 2. Right? So ngayon, dito tayo sa switch number 1. Switch number 1 yung unahin natin para hindi tayo malito. So hanapin natin yung line 1 ng switch number 1. So ito yung line 1. Switch number 1. At saka hanapin natin yung source ng switch number 1. So ito siya. Ito siya mga kamix. Switch number 1. Yan o. So splice natin. Dapat yung pagka-splice mga kamix dapat ay mahigpit. Sa actual na wiring dapat siguraduhin talaga kasi nandyan na yan sa ilalim ng ating walling. Sa taas na. So dapat mahigpit. So ito siya yung ground ng ilaw number 1. Bulb number 1. So ihuli natin yung mga ground. Right. So line 1 ng switch number 2. Hanapin din natin. Line 1 ang switch number 2. So ito yun mga kamix, nakataging na siya. So silang dalawa yung partner. Switch number 1, ito siya. Switch number 2, ito siya. So splice natin. Yan. So sa pag-actual ng mga kanisa, siguraduhin talagang mahigpit. So itong natira, ito siya. Ito na yung mga ground. Line 1. Ito na yung mga line 1 mga kabis. So yung line 1 natin, pwede nating pag-isahin. Pwede na silang pag-isahin. Line 1 ng bulb number 1 at saka bulb number 2. So ayan na sila. So yung magbibigay sa kanila na buhay, so siyempre itong line 2 ng line 2 mula rito sa ating panel board, ground. So yun. So ikabit natin siya dito. Right? So, splice natin. Splice natin mga kamix para sure na sure. Para dapat may talaga para walang loss. So, dito sa labas, dito yung ating source ng ating ground mula dito sa ating panel board. So, kunwari lang ha, panel board. Kasi itong setup natin ay ito yung single switch, single circuit breaker. Safety breaker. So, line 2, right? So, dito natin ikabit. Yan. So reviewin natin mga kamix. Line 1 tayo. So mula rito sa panel board, line 1 natin. Ito siya. Line 1 natin. So ito yung sumunod. Pababa, ito yung hinawakan ko. Ito yung pababa dito, source ng ating switch.
Sumunod ay line 1 pa rin tayo. Itong switch number 1. So, ito yon ating switch number 1. Switch number 1, line 1 ng switch number 1. Switch number 2. So, ito siya mga kamis. Right, line 1 yun, line 1. So, line 2 tayo. Line 2. So, line 1 na, line 2 ng bulb number 1. Ito siya. Itong hinawakan ko mga kamis. Bulb number 2. So, ito yun, ito yun. So, isa lang sila, isa. So, right. Ayos mga kamix. So, ngayon ay magtitape muna tayo. So, mga kamix, testing tayo. So, yung ating panel board, ating safety breaker ay naka-off. So, i-on natin mga kamix. So, ito, ilaw, source ng ilaw. Baba dito sa ating utility box. Wala kasi tayong utility box. Junction lang yung nilagay natin. May square kasi na gano'n. So, junction box. Papasok dito sa ating source na sa loob ng ating bahay. Ito na siya. Nag-divide na siya dito sa loob. Pababa dito sa ating switch. So, try natin ang bulb number 1. Bulb number 1. Okay. So, walang problema kasi pag may short yan mga kamix, mamamatay naman yan. Hindi talaga magpapatuloy. So, magti-trip to siya kung may short. So, yun yung kagandahan pag yung ating wire ay partner talaga ng ating breaker. Circuit breaker or safety breaker. Yun. Yun yung kagandahan mga kamix. Magti-trip talaga. So, switch number 2. Alright, ayos pa rin yung ating switch number 2. So, ganun lang kadali ang mag-tap ng magkabit ng switch mga kamix. So, itong actual na itsura dito, itong actual niya dito, ano lang to siya? Pagpapakita lang kung paano ang pagkabit dito sa loob. Kung alin yung wire na ikakabit mo, saan mo ikakabit. So, sa loob na mismo ng bahay, pag actual wiring na talaga, so kayo na mismo ang bahala kung saan nyo ilalagay. Yung switch nyo, yung junction box nyo, yung linya nyo, yung PVC nyo kung gagamit kayo ng PVC. Itong PVC may kamahalan pero mas maganda gamitin kaysa sa flexible hose. Pero ang flexible hose, okay naman. Madali naman pasukan ng wire kahit walang tie wire. Kasi maliliit lang naman yung para sa ilaw. At saka yung sa switch, stay sa outlet. Number 12, konti lang naman yung diferensya nito. So, okay lang. Walang problema. So, mga kamix, maraming salamat. At sana po ay may natutunan kayo sa ating tutorial ngayong araw. Paano ikabit, paano i-tap, paano gawin ng pag-tapping, ng connection natin sa tugang switch sa ating ilaw. Alright, sana po ay may natutunan kayo at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pakihit lang po ang notification bell at bell na rin mga kamix para update kayo sa ating mga bagong updates. Alright. So, kita-kits mga kamix sa susunod update. Abangan